Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 6, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Chapter 15, verse 1 to 8. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapapamunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hinginin niyo ang inyong maibigan at may pagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo namumunga ng sagana at sagay napapatunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, ginamit ni Jesus yung image ng puno ng ubas at mga sanga. Siya ang puno, tayo ang mga sanga, at ang Ama ang tagapag-alaga. Maririnig natin yung salitang ang mga sangang hindi namumunga ay pinuputol, at pinuputulan din naman ang mga sangang namumunga upang mas lalong dumami ang bunga. Kaya ang ibig sabihin, parehong dumadaan sa pagputol. Ang mga sanga na hindi namumunga ay pinuputol. Parang ang buhay na hiwalay kay Kristo ay walang saysay. Pero tingnan nyo, ang mga sangang namumunga ay pinuputulan. Pinuputulan din sila. Ibig sabihin, kahit ang mabubuting tao ay dumadaan din sa pruning o pagsubok para mas lalong lumago at mamunga. Kaya ang tunay na bunga ay nakukuha lamang kung tayo ay mananatili kay Jesus. Sa buhay natin, may mga bagay na kailangang putulin. Mga bisyo, toxic relationship, o mga ugali na hindi nakakatulong. Pero may mga pagkakataon din na kahit mabubuting bagay ay pinuputulan. Parang mga pagsubok o binibigyan ng mga challenges. May mga challenges tayong pinagdadaanan para mas lalo tayong tumibay. Yung pagputol o yung pruning ay masakit. Pero ito ay para sa mas kabutihan natin. Tulad ng halaman, mas lumalago tayo kapag natututo tayong alisin ang mga hindi nakakatulong at tanggapin ang pagsubok bilang paraan ng pagpapalago. Kaya, paano natin i-apply yung gospel na ito sa atin ngayon? Number 1, let us identify ano ba yung mga dapat nang putulin. Ano ba yung nangangailangan ng pagputol? Tukuyin natin yung ano ba yung mga habits natin o ugali natin na hindi nakakatulong. At ito yung unti-unti na ipagdasal natin na alisin natin sa ating buhay. Pangalawa, embrace challenges as pruning. Kapag dumadaan sa pagsubok, isipin natin na ito'y paraan para mas lalo tayong lumago
at maging matatag. And pangatlo, finally, always stay connected with the vine. Maglaan tayo ng oras sa panalangin, reflection, o simpleng mindfulness para manatiling nakaugat tayo sa source ng buhay. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagiging puno ng ubas na nagbibigay ng buhay sa amin. Turuan mo kaming tanggapin kapag may pinuputol sa akin. Kapag tinatanggal yung mga bagay na hindi nakakatulong. Kapag dumadaan kami sa pruning, sa pagsubok na nagpapalago sa amin. Bigyan mo kami ng lakas na manatiling konektado sa iyo upang mamunga ng pag-ibig, kapayapaan at kabutihan ang aming buhay sa araw-araw. Amen. Friends, i-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga GC, sa mga classmates natin upang maging paalala na dumadaan talaga tayo sa tinatawag nating pagputol o pruning. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.